Hello po mga ka-Jesnabs, welcome back po sa ating channel. May nagtanong kung siya ba ay naka-leave of absence ngayon. Ngayon na pinapasubmit na ng mga application for reclassification. Siya ba ay po pwedeng mag-sumite ng documents para sa reclass na ito? Well, nakasaad po dito na pwede po kung yung teacher ay naka-official leave of absence sa mga reasons na ganito: maternity leave, local or foreign, scholarship, training grant, or other CEC authorized official leave. Siguro kasama na rin dito yung study leave, ay pwedeng i-consider for promotion through reclassification. In such case, so ano bang gagawin? Yung applicable performance rating to be used for purposes of satisfying the performance requirements shall be based on at most 3 rating periods reckoned from the last rating period prior to the leave of absence. So, yun pong nakasaad dyan. So, ibig bang sabihin nito na kung last year ay ikaw ay naka-mining yung sa 2024-2025, ikaw ay naka-on leave. Ikaw ba ay merong IPCRF last year? Ay malabo naman na may IPCRF ka last year, Kasi nga ikaw ay naka-leave of absence. Pero hindi pa rin yan nagtatapos dyan. Kasi dapat ay yung gagamitin mong IPCRF ay yung mag-start yung 3 years mo sa not last school year, kundi noong 2023-2024. Yun po, mga ka-Jesnabs. By the way, dagdag ko na rin ito, although na isama ko na ito sa aking naunang vlog, na yung pag-count ng mga performance requirements, yung mga COI at saka INCOI sa mga repeated indicators, yung i-consider po natin ay yung most recent rating, Hindi po yung pinakamataas na rating sa tatlong IPCRF or PPST indicators, kundi yung most recent ratings. So yun po mga ka-Jesnabs, hanggang dito na lang. Sana ito ay makatulong sa inyo. Thank you for having me. Bye-bye.